Hello, magandang araw po sa ating lahat. Oras po natin dito sa Pilipinas, quarter to 10 na ng gabi. Sa ating mga kababayan from Luzon, Visayas, and Mindanao and all over the world, maraming salamat po. Welcome sa ating Munting Tinig channel. Kung kayo po ay bago dito sa ating channel, huwag kalimutan mag-like, share at saka subscribe, and don't forget to click the notification bell para lagi kayong updated pag mag-livestream tayo at the same time mag-upload tayo ng mga updated video. So pag-uusapan natin dito ngayon yung mga bastos na mga taga-suporta ni Rodrigo Roa Duterte na makasuggest hindi gumagamit ng utak, kundi gumagamit ng emotion na wala namang kakwenta-kwenta. Okay. Reminder ko sa mga supporters ng mga Duterte, wala kaming pakialam kasi unang-una, kinongratulate na namin yung tatay ninyong Verdugo. Okay? Na kahit may kaso sa International Criminal Court, pinayagan ng Commission on Election na makatakbo. Ngayon, ang malaking problema, nakatakbo nga ang tatay ninyong Verdugo, ang nangyari naman, hindi naman siya makapanumpa dito sa Pilipinas. So what is the use na nanalo siya na hindi niya magampanan ang responsibilidad niya dito kahit alam namin na that's part of Rodrigo Duterte's dirty strategy. Tatakbo siya sa pagka-mayor kung halimbawa damputin siya ng International Criminal Court at makulong siya doon ng 30 taon at litisin siya doon ng mahigit 10 taon kasi naghihintay pa nga siya ng kanyang tinatawag na September 23, 2025 confirmation of charges, hindi siya makaupo. Yan kasi ang gusto ng mga matitalino at mga magagaling na mga taga-Davao. Hindi gumagamit ng utak. Ngayon, mayroon akong post mga kamunting tinig na ikinagalit na nag-wild at nagpakabastos ang mga bobo at mga alinganga na mga Duterte diehard supporters. Kasi may mga hindi naman tanga, may hindi naman mga bobo na mga taga-suporta ni Digong at ang iba pa nga dyan, mga kaibigan ko pa. Iba pa dyan, mga social media influencer vlogger na taghalimbawa, 500,000 pa ang kanilang mga supporter, ang kanilang mga subscribers. Pero mga matitino sila na mga DDS. Hindi kami nag-away, nagkakaintindihan kami ng aming mga pananaw. Nagkaroon po ako ng vlog na ang title, Posible kaya na si Nograles ang uupong mayor ng Davao dahil itong si Rodrigo Duterte hindi pinayagan ng ICC na makapanumpa. Hindi garanti na nanalo si Rodrigo Duterte sa pagka-mayor ng Davao, ibabalik na po siya dito ng ICC. Hindi po mangyayari yon dahil unang-una, sa September 23 pa yung confirmation of charges despite ng pagbitiw ni Karim Khan. For the sake of delikadesa, na may kaso siya na kung ano-ano at nabigyan naman ng mga ibang interpretation ng mga hangag na mga taga-suporta ni Digong. Ngayon, simple lang naman yung tanong ko. Mayroong nagpaliwanag na, oy Munting Tinig, hindi po pwedeng umupo si Nograles dahil according to the rules, si Baste bilang elect mayor, vice mayor, ang hahalili sa kanyang tatay. Wala pong problema yun. Alam ko yun. Na kahit ngayong Pangulo, di ba? Kung anong mangyari sa Pangulo, namatay, na-assassinate, or whatsoever, incapacitated, automatically, under the 1987 Constitution, in the rules of succession, Vice President will automatically assume the office. Klaro po yan. Okay? Maliban lang kung si Sara Duterte, hindi na yon mahintay, kaya mang-agaw na lang ng kapangyarihan ang mga kaalyado niya at iupo na lang yung alingangan na yan. Ngayon, ito mga kamunting tinig, sa kaso po ni Rodrigo Roa Duterte. Mayroong nagpaliwanag against sa aking tanong, against sa aking prinsipyo. Tinanggap ko dahil hindi ako minumura. Ang problema naman sa mga alinganga mga DDS, okay, at bagay lang nasabihan sang alinganga at tanga, dahil instead na i-correct, nagmura pa, nang insulto pa. So mali yun. Kung halimbawa, kay nagtatanong lang kami, hindi lang naman po ako dito, mga kamunting tinig at mga Duterte diehard supporters, ang nagtatanong. Sabi ko nga, I don't have any personal vendetta sa mga Duterte because I cannot fight with them. Hindi ko sila kayang labanan kasi I am an ordinary citizen of this country. They have a lot of money, they have a lot of influence, they are in the position, okay? Nirespeto sila ng mga nangrespeto sa kanila. So hindi po ako namimersonal sa tatay ninyo. At yung mga pinagsasabi ko dito, that's based on my opinion. At wala akong sinisiraan dahil unang-una,
Anong mapala kung mapakain ba ako ng pagsira ko sa tatay ninyo at saka sa kay inday ninyo, Buday? O, ngayon, kung ayaw ninyo si Nograles paupuin, hindi nyo mapipigilan ang tao mag-speculate of ano na lang po for the sake of hypothesis, probability of assumption, okay, probability and assumption, i-apply natin dito, at pwede tayong maghaka-haka, at pwede tayong magtanong. Sabi naman ng ilan, si Nograles ay pwedeng maupo kasi pwedeng ipa-disqualify si Rodrigo Duterte. Kasi wala naman po ngayon ang COMELEC ng handyan. Ang sabi ng COMELEC, i-proclaim namin bilang winner. Hindi ibig sabihin pag-proclaim, mag-assume na sila kaagad kasi June 30 man. Tama? June 30 ng alas 12, matapos ang termino ng mga incumbent. Papalitan sila ng mga bagong halal. Ngayon, kay si Rodrigo Duterte na halal, uupo siya June 30. Ang problema kay Digong, hindi po siya nakapanumpa. Hindi po pwedeng makaupo ang isang hindi po nakapag-take ng oath. So ngayon, since na issue ng oath-taking ang pinag-uusapan natin, may nagsabi na sana i-disqualified ng COMELEC, si Rodrigo Duterte, kasalanan ng COMELEC dahil pinayagan, alam na gani natin, dapat automatic ninalify na kung ano yung kanyang certificate of candidacy, binawi na yung kanyang certificate of candidacy, kinancel na dapat. Marami pong mga nangyayari na mga usapan na ganon. At yan ang mga usapan na yan, ang mga idea na yan, ay galing po yan sa kumukulo at umiinit ang dugo kay Rodrigo Roa Duterte dahil nga po sa nangyari sa administration niya at nawala po ang tiwala ng taong bayan. Given naman na sa Davao, sinasamba, niluluhuran, hinihimuran ang puwet ng mga Duterte dyan. But you cannot hinder people to speculate against Rodrigo Roa Duterte because that is their principle, that is their opinion based on the perception na nakikita nila nung si Rodrigo Duterte pang naging pangulo ng ating bansa. Ngayon yung matanda na yan tumakbo. Oh, ang issue natin dito, pwede ba siya manumpa sa iba? Pagbigyan ba siya? Kasi wala na po sa kamay ng COMELEC ang magde-decide whether i-disqualified siya or whatsoever. Nasa Department of Interior and Local Government na po ang saklaw ng mga ganyan. Tapos na, nag-execute na, kinandak yung eleksyon, ginampanan ng COMELEC, pinroklama ng COMELEC na panalo si Digong, pero yung issue dito, hindi pa siya nakapanumpa. At kung umabot po ang September na hindi pa siya nakapanumpa, what will happen to the office of mayor in Davao? Pwede bang uupo si Baste? Hindi naman makapagsimula ng duty si Rodrigo Duterte, paano siya palitan? Kasi may mga sinasabi na, hindi pwedeng si Rodrigo Duterte ang mag-assume ng office dyan. Kapag hindi siya makapanumpa, kailangan manumpa siya. Pag hindi po siya makapag-take ng oath, ang mangyayari po doon, hindi pwedeng mag-take oath or mag-take over itong si Baste as duly elected na Vice Mayor ng Davao City. Since may issue ng disqualification, pag halimbawa na disqualified, so sino ang susunod? Naturalmente, Nograles, sabi po ng karamihan. Kaya po ako nagtanong, mga kamunting tinig at mga alinyanga mga DDS, kaya huwag kayong magalit dahil bagay na lang niya, kasarap na ipauumum yung ulo ni Bato sa inyo. Posible ba na si Nograles ang uupong mayor ng Davao dahil hindi po pinayagang mag-take oath or manunumpa si Rodrigo Roa Duterte? May nagsasabing posible. May nagsasabi namang hindi pwede. Si Baste, pwede naman sana yan. Uy, munting tinig, Sir Glenn, mali po yung ginasabi mo. Pero hindi na, murahin ninyo ako. Di tawagin ko din kayong abno, tawagin ko din yung gago, tawagin ko yung langka-langka. Dahil isa sa mga role ko dito, i-explain dapat sa inyo. Now, if you wanted to explain me in order for me to become knowledgeable of the things that you wanted to be, or you wanted to enlighten me, then, go ahead in a nice and proper way. Gumamit kayo ng po at saka opo. Buti, maganda sanang napakagago mo naman po, munting tinig. Hindi ko sana birahin yan. Hindi ko sana i-delete kasi minumura ninyo ako na mayroon pang pagrespeto. Katulad po ng sinasabi ko sa inyo, mga alinya nga po talaga kayo DDS. O di ba hindi masyado masakit? Di ba hindi po masyado masakit pakinggan?
pag tinawag ko kayong mga bobo po talaga kayo, mga Duterte diehard supporters, anti-government and anti-Marcos. Hindi masyado kayo nasasaktan. Why? Kasi gumagamit po ako ng po at saka opo. Samantalang sa inyo, murahin nyo ko kaagad. Tawagin nyo akong bayaran, tawagin nyo akong baboy, tawagin ninyo akong mabaho ang bunganga, papatahimikin ninyo ako, tawagin nyo ako kung ano-ano na lang. Dahil you cannot, what we call despite my argument. So hindi po para awayin kayo. Kaya lang ginagawa ko to para magalit kayo, mainis kayo at mag-comment kayo ng may kabuluhan kung paano nyo ipagtanggol si Rodrigo Roa Duterte. Kaya ang suggestion ko sa inyo, mga Duterte diehard supporters, para hindi naman kayo masyadong umasa, kahit total hindi naman talaga makabalik dyan si Rodrigo Duterte sa Pilipinas nga naglalakad. Oo, baka babalik po si Rodrigo Duterte na nakasulod sa karton. Oo, standi na lang din sulip ng senior citizen manyak na babae. O, para hindi kayo masyado mahirapan at hindi kayo masyado magastusan na standi, mapupunit yan, masisira yan. Gumawa kayo ng sangkatutak na rebulto ni Digong. Nakaupo ang style niya para iupo no dyan sa harapan ng City Hall, i-up sa labas sa exit ng City Hall, sa lahat ng area dyan sa Davao City, lagay nyo dyan at number 1 talaga na lugar na lagyan nyo, yung pagpasok ng tao sa opisina ng mayor, kahit wala si Digong, makikita nila yung rebulto na nakaupo dyan sa table ng mayor. Hindi naman masama yung suggestion ko. Yung malaking durian dyan sa Davao, pagawa kayo dyan kay Kublai Khan. Naging kaibigan ko yan si Kublai Khan sa Davao. Kung taga Davao kayo, maari yan ng mga paintings dyan sa may Bahada Ponce Suite. Oo, kilala ko yan. Yung gumawa ng mga rebulto ng malalaking mga tao dyan, ng mga native sa Davao, yung mga durian dyan sa Davao nga kalaki-laki. Oh, it's an artist. Oh, si Kublai, mag-research kayo, si Kublai yan. Now, ito yung suggestion ko. Imbis na sana, mag-comment naman kayo. Pwede naman kayo mag-comment na hindi po kayo namimintas. Kaya kung nga kayo pinipintasan, bastos kayo eh. Oo, kaya nga tinatawag ko kayong abno dahil alangan naman tawagin ko kayong normal. Abnormal naman talaga yung mentalidad ninyo. Mantakin nyo, bumoto kayo ng wala naman dito. O, pagkatapos, tatanggap sila ng sweldo sa taong bayan doon sa Dahig. Ano man, ang extension ng city ng Davao is Dahig? Because we are talking public service here. Paano makipagserbisyo si Digong ng tama kung nandoon siya sa International Criminal Court? Idinasayang yung sweldo sa kanya ng gobyerno. That's the point. Wala namang problemang umupo si Digong. Wala namang problema kung nanalo si Digong. Kaya total, sikat naman dyan siya sa mga taga Davao. Ang tanong kasi dito, mga kabunting tinig, mga Duterte diehard supporters, paano magampanan ni Rodrigo Duterte ang responsibilidad niya bilang ama ng lungsod ng Davao? Wala naman pong problema dyan, munting tinig. Andyan naman po yung anak niya. Sige lang, okay yun na comment. Pero yung, gago ka, munting tinig, walang hiya ka. Andyan si Baste, visit ka. Imagine yan ang mga comment niya sa akin, edi lalo ko kayong inisin. Tandaan po ninyo, pag marikita ko ang comment ninyo sa comment section, hindi ako nagre-reply. Dinidelete ko yan kaagad-agad. Kaka-comment nyo pa lang ilang segundo, dinidelete ko agad. Talo talaga kayo, hindi mabasa, hindi marinig ang opinion ninyo dahil unang-una, minumura nyo na ako. Sana maganda po niya paliwanag, uy munting tinig, pasensya na ha, I beg to disagree. Ayon po sa rules, ang papalit po kay Mayor Rodrigo Duterte ang kanyang anak na si Baste as duly elected Vice Mayor. Sa pagkakaalam ko lang po, o di ba maganda? So hindi ko yan i-delete, hindi ako magagalit sa inyo. Pero yung napakagago mo munting tinig, napakabobo mo, napakabulok mo, napakawalang hiya mo, visit ka, minura ninyo ako. Yan ba ang mga taga-suporta ni Rodrigo Duterte? Yan ba yung napag-aralan ninyo sa in-situ, sa impyerno? Ha? Yan ba yung nakuha ninyo nung nagkaroon kayo ng in-situ training sa impyerno ng kabastusan at ng kademonyuhan? Saan kayo nag-aral? Sa University of Darkness? Na kapag magka-comment kayo sa mga vlogger katulad ko, social media influencers na katulad ko, inuuna ninyo yung pagmumura. Paano tayo magkakaroon niya ng tinatawag na understanding to each other? O katulad niya, ng tanong ko, posible ba
Dapat ang comment nyo, munting tinig, sorry ha, pero sa pagkakalam ko, hindi talaga pwede si Nograles na makaupo dahil talo siya. Paano siya makaupo? So okay lang yun kasi hindi ako minumura. Pero mayroon pong mga idea na pag ma-disqualify si Rodrigo Duterte, si Nograles talaga yung uupo kasi unang-una, hindi man si Digong naka-take oath. Okay? So, kahit alam namin, mga DDS, na si Rodrigo Duterte tumakbo, kahit na ikulong siya, mamatay siya, wala siyang pakialam. Ang importante, masalo ng kanyang anak. Kaya sa punto na ito, hindi tayo dito nagmamagaling-galing. Ang problema, ito mga Duterte Dayan supporters nga mga mango, nga mga alinganga, kaya ko nga kayo iniinis, kaya ko nga kayo ginagalit, kaya ko kayo pinagtatawanan dahil katawa-tawa po ang mga mentalidad ninyo. Abnormal mentality you have, right? Now, if you're willing to enlighten us about the situation of Rodrigo Duterte, do it in a professional, in a nice way. Kaya ko kayo binabastos again, uulitin ko, dahil mga walang alam, yung mga utak ninyo, utak talangka. Paano nyo ma-educate, paano nyo mapapaliwanagan ang mga tao na hindi naniniwala sa inyo kung birahin nyo ng mura? Iyan ang natutunan ninyo kay Sara, yan ang natutunan ninyo kay Santo Rodrigo at saka kay Santa Sara. Kaya kahit na mag-comment kayo, may mura pa rin. Kaya siyempre ako, alangan mapalugi ako sa inyo. Ako ang may-ari ng channel na to, magpalugi ako sa inyo. Ha? Eh di patayin ko kayo sa galit, patayin ko kayo sa inis, at ako, tatawanan ko kayo. Kasi, bakit kayo napikon? Bakit kayo nagagalit? Ako, sounds pikon at nagagalit kasi, alam mo naman, hindi ako gumagamit ng microphone, oh? At saka, syempre, maingay po sa labas, hindi tayo sa loob ng studio. So, ganun talaga ako magsalita. If you want to correct my idea, then do it in a nice and proper way. Gamamit kayo ng po at opo kahit demonyo kayo, DDS. Naintindihan nyo? Gumamit kayo ng po at opo kahit may pagka-demonyo kayo. Para naman may matutunan sa inyo ang taong bayan. Galit na galit, gusto manakit ng mga DDS na to. Eh wala kang alam sa mga pinagsasabi ko pagkatapos kung makapag-comment ka. Mantakin mo ang comment ng mga DDS. Gago daw ako, bayaran daw ako, pangit daw ang mukha ko, butas-butas, may bakla, may kung ano-ano pa. Sinatap na pagtanggol ninyo ang berdugo nyo nga mayor? Di ba hindi? Pero kung ay munting tinig, pasensya ka na ha, gusto ko lang po kontrahin, pero ito po yung aking pananaw dyan. So di ba mas maganda, yung parang kinakausap mo ako ng mahinahon? Eh pag comment ninyo, mumurahin nyo ako, eh di i-delete ko kaagad, sinong lugi? Makita ba ng buong mundo? Ang live stream ko nakikita, samantalang inyong comment nyo nabubura after 1 seconds. Pag comment nyo agad-agad, i-delete ko. Dilugi kayo. If you want to explain to the Filipino people nice way about the situation of your Tatay Digong there, pero gusto ko lang sana paliwanag sa inyo na ang mayor ng Davao, karton. Mga kingkoy. Daw kingkoy ka mo bala. Diba? Karton. Paano makapaglingkod na? Standi na. Si Rodrigo Duterte? Mag-flag ceremony sa dahig? Kahit alam namin na strategy ni Digong tumakbong mayor, kasi kahit manalo, matalo, mamatay man siya, mabubuhay man siya, pag hindi na siya kayang makaganap ng kanyang tungkulin, andyan yung anak niya. Eh sa punto na ito, hindi pa siya nakapag-take oath. Yun po ang pinagdidiskasan natin. Bobo.